Iilang buwan na rin namang panay ang singaw ng Mount Canlaon sa Negros Occidental. Pero nitong linggo lang, sumabog na ito ng husto. Ang tanong ngayon, paano na lang ang Pasko ng mga kababayan nating Negrense? Ito sa bulkan sa mua. Dali mo. Oras at kapalaran ang kalaban. Nang lumikas ang pamilya ng magsasakang si Sadra mula Canlaon City sa Negros Oriental. Si Papa niya! Hindi alintana ang hirap sa pagtakbo habang karga-karga ang 1 taong gulang niyang anak. Tila nakikipagpatintero kasi sila kay kamatayan. Makalayo lang sa kanilang tahanan na nakatindig sa paanan ng isa sa pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas, ang Mount Canlaon, na nito lang Lunes muling sumabog. Grabe ang buto sa bulkan sa mua, sa Canlaon. Kasunod ng pag-aalboroto ng bulkan, ang pagragasa ng ibinuga nitong maitim at napakakapal na abo. Pagdalay mo! Kaya sina Sandra itinodo na ang pagtakas sa tiyak na kapahamakan. Grabe. Buto yun. Makalipas ang ilang minuto, maswerte sila nakalayo. Grabe! Kala ko katapusan na ng mundo. Gulat talaga ako noon. Nitong Huwebes, binalikan ni Sadra ang kanilang bahay para kumuha ng gamit. Okay. Mag-prepare na ko kay mo bakwit na mi. Kay delikado na gidiri sa mo ang lugaron. Lilipat na rin. Wala nang matigas dito ngayon, sir. Hindi katulad dati na mga tao dito, kahit anong sabi, ay hindi yan putok yan, dati pa. Pero ngayon, takot talaga sila, sir, kasi akala na din nila katapusan na ng mundo. Sa totoo lang daw, napapansin na ni Sadrak ang kakaibang kilos ng Canlaon nitong mga nakaraang araw. Parang wala lang. Pero doon talaga kami nagpanik, sir. Kasi yung bulkan na yon, parang mayroong pugs na white na pugs ang tinatakpan kung anong mangyari ba ng sakuna. Pero dahil mahigit 4 na dekada na raw silang nakatira sa paanan nito, nasanay na sila sa bulkan. Katunayan, nung mga unang sandali raw ng pagsabog ng Canlaon nitong Lunes, Normal talaga. Hindi pa ako noon nagpapanik, sir. Hindi pa ako natatakot. Sabi ko sa nang harvest ng kamote, sige, snack tayo. pero nung nakita na raw niya ang dami ng ibinuga nitong abo, doon na siya nataranta. Buto sa bulkan sa mua. Natakutan ko, sir, nung nakita ko dyan banda talaga, sir. Malapit na talaga yung ikot ng abo na mayroong nag-light kunti. Hindi naman natin in-expect na yun ang mayari. Dali mo! Takbuhan kami doon kasi ang natakutan namin yung ikot sa parang balod na sa dagat na parang hindi na mapigilan na baka pupunta yan dito. Grabe yung buto sa bulkan sa mua, sa Canlaon. Iunan ako mga bata! Tapos yung madaanan na kahoy, nag-lights. How much kung ako ang matama at saka yung mga bata, mas delikado. Grabe! Matatandaan na nito lang Hunyo, nagkaroon din ng phreatic eruption ang Canlaon. Itong mga phreatic eruptions ay mapanganib dahil ito ay nagsasanhi ng tinatawag nating ballistic projectiles. Ito yung nakikita nating umiitsa na malalaking tipak ng bato. Kahit nabuti lang yan, kapag ito ay initsa ng phreatic o steam-driven eruption, pag bagsak nito sa lupa, ito ay parang bala ng baril. Pero ang pagsabog ng bulkan nitong Lunes na itinuturing na isang explosive eruption na nagtagal ng halos 4 na minuto, hindi hamak daw na mas malakas kumpara sa mga nakalipas nitong pagsabog. Itong pagputok na ito ay lumikha din ng tinatawag nating pyroclastic density current o mas kilala bilang pyroclastic flow. Ito ay yung magkahalong mainit na volcanic gas, abo at basag-basag na bato na nakita nating bumaba. So napakalakas nung pagputok noong December 9. Delikado dahil may feedback ito sa magma na nasa ilalim ng bulkan na inaabangan pa natin kung ano ang mangyayari. Ang
paglabas ng puot ng Mount Canlaon nagresulta sa 4 na kilometrong volcanic plume. Ang pasaherong ito, nakuhanan pa ng video ang volcanic plume nung saktong dumaan ang sinasakyan niyang eroplano kasagsagan ng pagputok ng bulkan. Ang mga bayan sa palibot ng bulkan isinailalim sa Alert Level 3, kaya libo-libong mga pamilya ang inilikas. Sa Alert Level 3, meron na tayong mataas na antas ng pagbubugnot ng bulkan. Ibig sabihin, ang pagbubugnot ng bulkan ay 100% dulot ng magma na napipinto ng iputok ng bulkan. Nitong Huwebes, sakay ng helicopter, ang Civil Defense Western Visayas, inobserbahan ang bunganga ng Mount Canlaon. Nakita po natin doon yung ash emissions ay nagkagaling po sa crater. At wala pong nakitang bitak na maaaring mag-collapse po yung edifice ng crater. Na-confirma rin ng presensya ng pyroclastic density currents sa southeastern portion ng bulkan. Mixture yun ng mga volcanic debris, ash, yung mga stones na nanggaling doon ay binuga ng bulkan. Na kapag yun ay magkaroon ng malakas na ulan, yun po yung magiging lahar. Mas delikado siya. Dahil sa peligro sa kalusugang dala ng abo, ang mga residente pirmi ngayong naka-face mask. Bakit doble-doble po yung sobrang mask? Kasi asopre at masyadong mabaho, tapos nakakaubo siya, tapos masakit siya sa lalamunan. Tapos para sa akin, protection na rin to para sa baby ko. Bakit nagbabasa po kayo ng tubig? Para hindi magyabo ka ng mga tao, para hindi kami maghapo, maghatag ng sakit. Ang paglakhap ng ashfall na mayroong sulfur dioxide ay maaaring magpatindi ng sakit ng mga may pasyenteng may respiratory infection. Panatilihing malinis ang ating katawan, magugas ng kamay at magsuot ng face mask upang maiwasan natin ang paglanghap ng ashfall or sulfur dioxide. Dahil naman sa amihan, ang abong ibinuga ng Canlaon napunta sa mga kalapit nitong bayan sa kanluran. Isa sa mga nabalot ng abo ang bayan ng Bago. Sa drone footage na ito, makikita ang lawak ng pinsala ng ashfall. Ang mga bubong ng mga bahay, pati ng mga kalsada, nagkulay abo. Yung mga tricycle driver, habang bumabiyahe, nakataas na yung damit para matabunan lang yung kanilang mga muka. Dahil nga sa kapal ng alikabok. Halos hindi ko na makita yung daan nung papunta ako dito eh. Why na guys? Canlaon na guys. Bago tayo, ala. Ang ashfall, nasaksihan mismo ng tinderang si Jonah na abala noon sa pagla-live selling ng kanyang mga ukay-ukay. Ang Canlaon, nag-irap nito mga Canlaon na guys. Bago tayo, ng mga ano ko Canlaon. Dumilim po siya agad-agad. Talagang less than 2 minutes, yung nag-ashfall na po agad-agad. Ang bilis. Dahil nabato-balani si Jonah sa bilis ng mga pangyayari, hindi raw niya napigilang saluhin at hawakan ang mga nahuhulog na abo mula sa bulkan. Oh my God, keep safe everyone. Namudamo ang mga tao, ano. First time po, kaya wala akong idea. Gusto ko mahawakan kung mainit siya. Parang ano lang siya, putik. Kaya agad niyang isinalba ang kanyang mga paninda. Ang mga idok ko gapat, yung ibig sabihin, balasin ng ga-ga-ga. Ang balasin ng ga-ga-ga, why not siya guys, oh. Canlaon volcano is erupting now. Thank you, Lord. Nagpanik po ako kasi yung mga stocks ko dito sa labas. Mapapakinabangan niyo po. Try naming labhan. Pag hindi na, samigay sa kanila. Ilang araw makalipas ang ashfall, ang bahay ni Jonah, pati na ang kahabaan ng kanilang kalsada, balot pa rin ng abo, dagdag pa sakit, lalo't meron siyang hika. Kaninang umaga talagang ang kapal ng ashes dito, yung asthma ko talagang naramdaman ko dito. Ang magsasakang si Nanay Ruchani nanlumo nung balikan ang 2 ektarya niyang taniman sa Bago City. Ang mga tanim niyang palay, tubo, kamote at mga gulay na kanya na raw sanang aanihin na pinsala ng ashfall. Nagkalalanta, wala natira. Yan pang problema namin, sir, kung paano kami makabawi. Palayan pa lang namin na merde na kami at saka sa aming gulay na merde din kami. Dagdag problema pa na ang kanyang kaliwang mata
Namaga matapos siyang mapuwing ng abo. Pre, nagubag dayon. Dayon ang heart ko masakit. Ang mga kaukulan, nagapangayo ako sa inyo sang suporta. Nga kabay pa, bigyan nyo kami ng puhunan para makarecover ang amin mga pananim. Sa ganitong sitwasyon, wala na talaga kaming magawa. Rest assured that the city government will help our farmers for them to revamp para makabangon. Ilang araw matapos ang nangyaring explosive eruption ng Canlaon, tila kumalma naman ang bulkan. Pero ang daan-daang evacuees sa bayan ng La Castellana hindi pa rin makauwi sa kanilang mga tahanan. Inoobserbahan pa raw kasi ang galaw ng bulkan. Muhila ko sa akong sitwasyon ko kay di bagud pait kayo dili magkakalaka nangamuhi in taon kaluyan in taon mi diri nga mabuhi in taon mi nga dili in taon mi magutman. Si Lizelle naman aalala para sa kanyang inang si Evangeline na na-stroke. Hirap para sa akin. Araw-araw ako umiiyak kasi may maliit pa akong anak. Nahihirapan ako araw-araw. Wala naman akong kapatid eh. Ako lang mag-isa. Hindi siya mapagamot dahil mahirap lang kami. Habang ang ilang mga sanggol at bata nagkakasakit na. Yung anak ko po may sakit na ubo at saka nagtatae. Sana dinadasal namin po na magbago na yung ng Canlaon para makatahimik na kami dito. Ang pinakakailangan daw ng evacuees ngayon, malinis na inuming tubig. Anong ginagamit yung pang-inom? Bumibili kami sa tindahan kasi lasang chlorine. Nabigyan sila agad ng mga food packs, mayroong mga hygiene kits. Kung tatagal pa ito ng isang buwan, yun siguro yung ikakababahala ng aming pamahalaan. Pinangangambahan ng lokal na pamahalaan na baka abutin daw ng Pasko ang mga nasa evacuation area. Wala nga kaming pira para ipamasko. Sabi ng papa ko, hindi naman mahalaga yun. Importante makakain kami. Sakit sa pakiramdam na ako lang mag-isa, walang tumutulong sa akin. Maaari pa raw magkaroon ng mas malakas na pagsabog ang Canlaon sa mga darating na araw. Napakamapanganib, maaring umabot ng paanan ng bulkan hanggang maaring 10 kilometers. No? Pag yun ang nangyari ay magtataas tayo ng alert sa alert level 4. Umiwas sa 6-kilometer radius area ng bulkan. Makinig po tayo sa ating mga local government officials na sila po ang nagsasagawa ng mga measures or actions para po sa ating pangangalaga. Bagamat may mga senyales, wala pa ring nakakaalam hanggang ngayon kung kailan ang saktong oras na sasabog ang isang bulkan. Bilang pangatlo sa pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas, sunod sa Mayon Volcano at Taal, dapat lang na ang mga nakatira malapit sa Canlaon. Dali mo! Sa lahat ng pagkakataon, maging alerto. Grabe! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.